Magandang araw, Sir Mark. Ganoon din po sa lahat ng mga masusugid ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Rochelle. Hindi ko po tunay na pangalan. 24 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol sa nakapanghihilakbot na pangyayaring hango mismo sa tunay kong karanasan. Nangyari po ito noong kasagsagan ng pandemya. 18 taong gulang pa lamang ako ay nagpunta na po ako sa Maynila upang doon magtrabaho. Natanggap po ako bilang isang waitress sa isang malaking karinderya. Noong una ay naging maganda ang takbo ng aking pagtatrabaho. Naging maayos ang bigayan ng sahod. Ngunit nang lumipas ang panahon, lumukob ang hindi inaasahang problema. Ito nga ay ang pandemya. Nagkaroon ng lockdown sa Kalakhang, Maynila na siyang naging sanhi ng pagtumal ng karinderyang pinagtatrabahuhan ko. Ang matumal na benta ay humantong sa punto na wala nang bumibili sapagkat nalimitahan na ang mga taong pwedeng lumabas. Marami akong mga katrabaho na naipit sa pandemya. Hindi na namin nagawang makapagpadala sa aming mga magulang o pamilya na nasa probinsya. Noong umpisa ng lockdown ay nagagawa pa kaming sustentuhan ng aming amo. Ngunit sa katagalan ay hindi na rin nila magawang gampanan pa ang aming kakainin sa araw-araw. Bunsod na rin po ng pagkalugi ng kanilang negosyo. Kaya napagkasunduan na lamang ng aming amo na pauwiin kami sa aming mga probinsya. Dahil kung hindi, ay mamamatay lamang kami sa gutom. Sinagot na nila ang aming mga pamasahe at sinabihang bumalik na lamang daw sa oras na maging maayos na ang lagay ng panahon. Umuwi nga akong walang dalang mga pasalubong. Tanging dala ko lamang pauwi ay ang mga sariling gamit. Sapat lang kasi para sa pamasahe ang perang ibinigay sa amin ng aming amo. Maingat pa ako ng panahong yun. Nakasuot ako ng 3 face mask na magkapatong at isang face shield. Kahit hirap na hirap akong huminga ng mga sandaling yun, minabuti kong maghuhubarin ng aking face mask sapagkat nangangamba ako na baka ay mahawa ako sa biyahe. Takot na takot akong magkaroon ng COVID dahil sobrang dami ng mga taong namamatay noon. Ayokong mamatay ng maaga dahil 18 taong gulang pa lamang ako noon. Bata pa ako at talagang marami pang ambisyon sa buhay. Nababahala rin ako na kapag nagkasakit ako, baka mahawa ko rin ang aking uuwi ang pamilya. Pagkarating ko nga sa lugar namin, abot tenga ang ngiti ko nang makita ko ang aking magulang. Pero hinarang ako ng kawani ng barangay at sinabihang hindi ko pwedeng lapitan agad ang aking pamilya. Dinala nila ako sa paaralan na malapit sa amin. Doon daw muna ako mananatili sa loob ng 14 na araw. Kinakailangan daw po akong i-quarantine upang makasiguro na wala akong dalang virus mula sa Maynila. Hindi naman ako tumanggi dahil batid kong para lang din naman yun sa kaligtasan ng aking kapamilya. Ganun pa man, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na makaramdam ng takot sapagkat ang paaralan na paglalagian ko ng 14 na araw ay may mga kwentong kababalaghan na noon pa nagpapasalin-salin. Inisip ko na lamang na sabi-sabi lamang yon o gawa-gawa lamang ng mga tao sa amin. Ngunit kahit ganoon, hindi ko po talaga kayang iwasan ang mga kwentong katatakutan sa paaralang yon. Marahang binubuksan ng mga tanod ang kalawanging tarangkahan ng paaralan. Sa sobrang luma ng gate ay nahirapan ng mga tanod na buksan ito. Nabalot na kasi ng kalawang ang mga tornilyong nakalakip sa bisagra ng tarangkahan. Habang marahang binubuksan ng gate, nakakakilabot ang ingay na nililikha nito. Sumasagitsit ito na animoy antigong pintuan na pinaglalaruan ng mga masasamang elemento.
Napapalunok na lamang ako ng laway habang nakatingin ako sa loob ng eskwelahan. Bundok po kasi ang lugar namin, kaya hindi ganoon masyadong napapaayos ang mga paaralan doon. Habang marahan kong inihahakbang ang aking paa sa hallway, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pakiwari ko'y sobrang bigat ng enerhiya sa paligid. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid subalit wala akong masyadong makitang tao, maliban sa mga tanod na nakasunod sa aking likuran. Manong, ako lang po ba ang mag-isang naka-quarantine dito sa school? Tanong ko, kasabay ng paghinto ko sa paglalakad at nasundan sa paglingon ko sa mga tanod na nakasunod sa akin. Bahagyang may pamamalat sa aking boses na wari bang kinakabahan. Ang mga palad ko ay pinagpapawisan at pinalalagotok ko ang aking mga daliri upang libangin ang aking sarili. Hindi ko maipagkakailang nangangamba ko ng mga sandaling yon. Walang humpay sa pagkabog ng mabilis ang aking dibdib. Sobrang lamig din ng simoy ng hangin na humahampas sa aking balat, kung kaya naman ay hindi ko mapigilang yapusin ang aking sarili. Iha, huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman mag-iisa rito. Kung tutuusin nga ay 3 kayong naka-quarantine dito, pero hindi kayo pwedeng pagsamahin sa iisang kwarto. Yung 2 kasing nauna ay 3 araw na lang ang hinihintay nila. Kapag natapos na ang 3 araw, makakalabas na sila rito. Napatango na lamang ako sa inusal ng isang tanod. Inilibot ko ulit ang aking tingin sa kabuuan ng school, pero ang lahat ng classroom ay nakasarado. Hindi ko tuloy mabatid kung saang kwarto naroon ang nasabing 2 naka-quarantine. Sa sobrang likot ng aking mga mata, aksidente kong naidako ang aking tingin sa bahagi ng bench na nasa ilalim ng mga naglalakihang punong mangga. Doon ay natanaw ko ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Nakayuko siya habang nagwawalis. Mula sa kalayuan ay pilit kong sinisipat ang mukha ng babae, pero hindi ko maapuhap. Sobrang haba kasi ng buhok nun. Nakalugay ang mga buhok nito at ang ilang hibla ay nakaharang sa kanyang muka. Ano bang ginagawa mo? Anong tinitingin-tingin mo roon? Tanong ng tanod habang ikinakaway niya sa harapan ng aking muka ang kanyang palad. Hinawi ko ang kanyang braso dahil hindi ko nakursunadahan ang ginagawa niyang pang-iistorbo sa pagtitig ko sa babae. Manong, sino po yung babaeng yun? Sinong babae? Wala namang tao doon ah. Parang tumigil ang aking mundo matapos kong marinig ang sinabi ng tanod. Nanlaki ang aking mga mata habang ang buong sistema ng aking katawan ay nakaramdam ng panlalamig. Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata pero nandoon pa rin talaga ang babae. Upang makatiyak na totoo ang aking nakikita, kinusot ko ang aking mga mata. Pero nang muli kong imulat ang aking mga mata, nandoon pa rin ang babae. Patuloy lamang siya sa pagwawalis habang nakayuko. Nanatiling nakalugay ang mga buhok nito, kaya tinawanan ko na lamang ang tanod. Nang tignan ko ang ekspresyon ng mga kasama niyang tanod, silang lahat ay nagtataka. Para bang gulat na gulat sila sa aking pinagsasasabi. Buong akala ko ay pinaglalaruan lamang ako ng mga tanod na yon. Pero noong muli kong idako ang aking tingin sa direksyon ng babae, wala na siya doon. Mas lalo tuloy bumili sa pagtibok ang aking dibdib. Kinusot kong muli ang aking mga mata pero nandoon na naman ang babae. Nang muli kong kusutin ang aking mga mata, nandoon pa rin ang nakaputing babae pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagwawalis. Nakalutang na siya sa ere
at mabilis ang lumingon sa aking direksyon. Napaatras ako sa gulat nang makita kong burado ang mukha nito. Wala akong maaninag na mga mata sa kanyang muka. Tanging butas ng mga mata lamang ang aking natanaw. Walang ilong ang babae. Burado din ang bibig nito. Dahil sa pangyayaring yun ay napasigaw ako sa sobrang takot. Tinangka kong tumakbo palabas ng school pero pinigilan ako ng mga tanod. Hinawakan nila ako at pwersahan nila akong dinala sa isang kwarto at doon ikinulong. Nagsusumigaw ako at nagmamakaawa na wag nila akong iwanan pero binaliwala lamang nila ako. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong multo pero hindi sila naniwala sa akin. Buong akala nila ay gawa-gawa ko lang ang lahat upang hindi na nila ako i-quarantine. Lahat ng mga kakailanganin kong gamit ay iniwan na rin nila sa kwarto ko. May mga pagkain din silang iniwanan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng oras na yon. Gustuhin ko mang umalis sa lugar pero hindi maaari dahil kailangan ko talagang i-quarantine ng 14 na araw. Nang makaramdam ng pagod, ay nagpahinga na ako. Mabuti na lamang dahil may nakahandang higaan sa kwartong yon. Hindi ko na nga nagawang maligo pa at nakatulog na lamang ako ng maaga, bunsod ng pagod. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla akong nagising. Sobrang dilim ng paligid. Kinapa ko ang switch ng ilaw at aminado akong nahirapan ako sapagkat hindi ko kabisado kung saan nga ba naroon ang switch ng ilaw. Habang nangangapa ako sa dilim, nakarinig ako ng malamig na bulong. Hindi ako nagpatinag. Bagkus ay pinagpatuloy ko na lamang ang aking paghakbang kahit pa nanginginig na ang aking mga tuhod. Habang kinakapkap ko ang pader, isang malamig na bagay ang aking nahawakan. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin. Napasigaw ako sa gulat. Halos mawalan na ako ng malay pero mabuti na lamang dahil tagumpay kong nahanap ang switch ng ilaw. Nang mabuksan ko yun, wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid. Tumambad sa akin ang dugo sa pader na korting kamay. Ang likidong yun ay marahang bumabagsak patungo sa sahig. Nang tignan ko ang aking palad, puno ito ng dugo. Muli akong sumigaw ng ubod lakas na sinabayan pa sa pagpatay-sindi ng ilaw sa kwarto. Pilit kong binuksan ang pintuan upang sana ay lumabas sa kwartong yun, pero hindi ko mabuksan ang pinto. May kung anong enerhiya ang pumipigil dito, kaya hindi ko mabuksan-buksan. Nang silipin ko ang bintana ay sobrang dilim sa paligid. Doon ko nalaman na gabi na pala. Sumigaw ako mula sa bintana at ilang beses akong humingi ng tulong pero parang walang kahit na sino ang nakakarinig sa akin ng oras na yon. Maya-maya lamang isang dugo ang muka ang sumilip sa bintana. Sa bahagi kung saan ako nakatingin. Dahil sa bigla, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na kung saan ay umaga na. Nakita ko na lamang na pinalilibutan ako ng mga tanod. Nakahiga na ako sa aking higaan at sa palagay ko ay sila ang naglagay sa akin doon sa higaan na yon. Ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit sa sahig ka natutulog? Tanong ng isang tanod na may halong pagtataka. Wala po akong maaalala. Ang natatandaan ko lamang po ay may multo sa bintana. Nanginginig kong tugon pero imbis na paniwalaan ay pinagtawanan lamang nila ako. Pagkatapos nun ay iniwan na nila ako. Noong tuluyan ng makalayo ang mga tanod, nag-umpisa na naman sa pagsitindigan ng aking mga balahibo sa braso at batok. Hindi ko mawari kung bakit ginagambala ako ng masasamang espiritu sa lugar na yon. Ilang beses na akong nagdadasal pero sa tuwing nagdadasal ako, ay may naririnig akong hagikgik sa banyo ng kwartong kinaroroonan ko. Naisin ko mang tapusin ang ginagawa kong pagdarasal pero
palaging nauudlot. Para kasing may mga tumatawa malapit sa aking tenga. Yung pakiramdam na hindi ko sila nakikita pero alam kong nakatingin sila sa akin. Nararamdaman kong kasama ko sila sa kwartong yun. Paulit-ulit kong tinanim sa aking isipan na hindi na ako magpapatinag sa kanila. Pero kapag nag-uumpisa na akong magdasal, nag-uumpisa na rin sila sa pagbubulabog sa akin. Kinukuha nila ang aking atensyon. Kung minsan nga ay nararamdaman kong may sumasabunot sa akin. Madalas na may tumutulak sa ulo ko, kaya bigla-bigla na lamang akong napapatango. Sa bilis ng paglakad ng orasan, muli na namang lumubog ang araw sa dakong kanluran, habang ang dilim ay muli na namang naghahasik sa paligid. Habang tumatagal ako sa loob ng silid na yon, palala ng palala ang aking mga nararanasan. Hindi na ako nakakatulog umaga man o gabi. Ayaw nila akong lubayan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, ay napagpasyahan kong matulog agad. Nagtalokbong ako ng kumot. Subalit habang ako ay nakatalokbong, ay mulat na mulat ang aking mga mata. Hindi ako mapakali dahil pakiramdam ko'y palaging may mga multo na pinaglalaruan ako. Maya-maya lamang, ang tahimik na paligid ay biglang binasag ng isang iyak ng babae. Humihingi ito ng saklolo. Bakas sa lamig ng boses nito ang timbre na may halong bigat. Animoy, pasan-pasan ng kanyang pagtaghoy ang isang puot at pagkamuhi. Napasainog na krus na lamang ako at pagkatapos ay biglangang nawala ang iyak ng isang babae. Pero maya-maya lamang ay bumabalik na naman ang iyak na aking naririnig. Napilitan akong bumangon at umalis mula sa pagkakatalukbong. Marahan akong tumayo at sinuot ang aking tsinelas. Dahan-dahan kong inihakbang ang mabigat kong paa palapit sa pader na karugtong ng kabilang kwarto. Nang mahaplos ko na ang pader, ay unti-unti kong idinidikit ang aking tenga sa pader. Gusto kong pakinggan kung ano o sino ang babaeng umiiyak sa kabilang kwarto. Nang ganap ko nang mailapat ang aking tenga sa pader, masusi kong pinakinggan ang tunog na nagmumula sa kabilang kwarto. Napapapikit at napapahawak na lamang ako sa aking dibdib sa tuwing naririnig ko ang mga naglalagabugang gamit sa kabilang kwarto. Tao po. Ate, wag na po kayong magwala dyan. Hayaan niyo po. Makakasama niyo rin naman po ang iyong pamilya kapag natapos na ang quarantine mo. Sambit ko dahil buong akala ko ay naroon sa kabilang kwarto ang isang babae na nakakwarantin din. Pero kahit ano man ang gawin kong pakiusap sa kanya, hindi siya tumitigil sa kakaiyak at pagwawala. Tila bang pinaghahagis niya ang mga mesa at mga upuan sa kwarto kung saan siya naroon. Inulit kong tawagin siya pero hindi pa rin siya humihinto sa pagwawala. Habang sinusuri ko ang pader na pumapagitan sa isa pang kwarto, may nakapa akong nakadikit na electric tape. Nang alisin ko ang electric tape, isang maliit na butas ang aking nakita. Agad na sumagi sa aking isipan na silipin ang butas na yon. Agad namang sinunod ng aking katawan ang kagustuhan ng aking isip. Maingat kong sinilip ang butas mula sa aking kwarto patungo sa katabing kwarto. Namataan ko ang mga upuang kahoy na lumulutang sa ere at pagkatapos ay bigla-biglang tumatalsik. Agad kong inalis ang aking tingin sa butas dahil sa gulat. Pumasok agad sa isip ko na marahil ay kagagawan yun ng mga sutil na multo. Dala ng kuryosidad, hindi ako nagpaawat. Muli ko namang sinilip ang maliit na butas. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko nang may nakahawak sa upuan. Isang babae na nakaharap sa direksyon kung saan ako nakatingin. Kulay puti ang bestida ng babae
at mahaba ang buhok nito. Batid kong ang babaeng yun ay ang babae rin na nakita ko noon na nagwawalis sa ilalim ng mangga. Nakayuko na naman ang babae habang ang mahahabang buhok nito ay nakataklob sa kanyang muka. Inalis ko agad ang aking mga mata mula sa pagkakasilip sa butas. Ngunit dahil may taglay akong kakulitan, sinilip ko pa rin yun. Laking gulat ko na lamang nang ang nakakatakot na wangis ng babae ay dahan-dahang dumais sa aking paningin. Dumais kasi ito palapit sa direksyon kung saan ako nakatingin. Napatakbo na lamang ako pabalik sa aking higaan at nagtalukbong ng kumot. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa pangyayaring yun. Maya-maya lamang ay naramdaman kong mas lalo pang lumamig ang paligid. Waring may yumayakap sa akin at kahit nakatalukbong ako. Ang puti kong kumot ay dahan-dahang nabahira ng kulay pulang mantsa. Sa dami ng likidong bumabagsak sa kumot, tumulo ito sa aking muka. Nang maamoy ko yun, nakumpirma kong dugo yun. Agad kong tinanggal ang aking kumot at tumambad sa aking itaas ang isang multo ng babae na nakatiwarik sa kisame. Nakakakilabot talaga ang wangis ng babaeng yon. Agaran akong tumayo mula sa kama at saka ako nagsusumigaw at nagtatakbo. Bigla na lamang akong huminto sa pagsigaw at pagtakbo nang biglang nagpatay buhay na naman ang ilaw sa kwartong yon. Nasundan ito sa pagbukas sarado ng pintuan ng banyo. Para bang walang humpay sa pagkalampag ito na nagbibigay kilabot sa akin. Sa hindi malaman na dahilan ay biglang nagbukas ang gripo sa loob ng banyo. Umapaw ang tubig doon palabas sa pintuan ng banyo. Ang nakakabahala doon, imbis na tubig ay kulay ng dugo ang umapaw mula sa banyo. Ang tubig na yon ay marahang dumadaloy patungo sa aking kinaroroonan. Sa pilitan ko ulit na binuksan ang pintuan pero kahit na ano ang aking gawin, hindi ko ito magawang buksan. Sunod-sunod na sigaw ang aking narinig. Sigaw ng isang babae na galit na galit. Pagkatapos ay bigla-bigla itong humahalakhak at napapalitan ng iyak. Tinakpan ko ang aking mga tenga gamit ang aking sariling kamay upang hindi marinig ang panaghoy ng isang multo. Pero kahit may takip na sa tenga, dinig na dinig ko pa rin ang mabigat na tinig ng multong yon. Habang tumatagal, bigla na lamang akong nakaramdam ng parabang may malamig na mga palad ang humawak sa aking mga binti. Puwersahan akong hinila nito patungo sa ilalim ng aking kama. Habang nasa ilalim ng kama, ay naramdaman kong may sumasakal sa akin. Pinilit kong magdasal kahit nahihirapan na akong huminga. Kahit halos malagutan na ako ng hininga, pinilit kong tapusin ang isang dasal. Habang palapit ng palapit ko nang matatapos ang dasal, unti-unti ko ring nararamdaman na lumuluwag ang kamay na sumasakal sa akin. Nang lumaon ay tuluyang nakatakas ako sa kamay ng isang dyablo at muli akong tumakbo sa pintuan. Pinilit kong buksan ulit yun hanggang sa magtagumpay ako. Patakbo akong lumabas sa kwarto at hindi ako nag-alinlangan na lumabas sa school na yon. Umakyat ako sa gate at umuwi sa aking pamilya. Ikinuwento ko sa kanilang lahat ang aking naging karanasan sa school na yon. Nang malaman ng barangay ang ginawa kong pagtakas, nagmakaawa ang aking pamilya na sa kwarto na lamang ng bahay namin itutuloy ang aking pagkakwarantin. Mabuti na lamang at pumayag sila. Dahil sa pambihira kong karanasan, napatunayan kong totoo nga ang sabi-sabi patungkol sa school na yon. Nabatid ko rin na ang school pa lang yon ay isang dating sementeryo. Tandaan nating lahat na wala nang mas nakakatalo pa sa pananalig natin sa Diyos. Muli, ako po si Rochelle.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig.